Ngayon makakausap natin live mula sa Las Vegas, Nevada, ang IBF Minimum Wage Champion na si Pedro Taduran na naghahanda ngayon para sa kanyang title defense sa Abril. Uy, Champ, kumusta ka dyan? Kumusta? Magandang umaga. Magandang umaga din po sa inyo, ma'am and sir. Ayos naman pa ako dito sa maganda naman. Champ Pedro, talagang 2 months ka na dyan sa Las Vegas, Nevada. Kamusta naman ang iyong preparation at conditioning dito nga sa papasok na title defense fight mo sa April? Sa ano na po, mais naman po yung yung preparation ko ngayon. And 100% po, handa na po ako na lumaban. Ayun. Champ, ikaw ang IBF Minimum Weight Champion. Si Melvin Jerusalem naman ang WBC Minimum Weight Champion. Kung sakaling, yun nga no, kung sakali na magkaroon ng undisputed minimum weight world title fight sa inyong dalawa ni it's either Oscar Collazo or si Melvin Jerusalem, sinong mas pipili mo ba sa dalawa? Mas maganda po yung kung makuha muna namin yung kay Collazo na bet, tapos maglalaban kami ni Melvin. Mas maganda po yun kasi may Pilipino magiging undisputed champion. O ng Pilipino na magiging ganon. Oo, kasi kung all Filipino man ito, wala win-win win-win situation. Pero sa tingin ko, mas exciting kapag Kung- foreign. Kapag foreign, ano? Oscar Oo, Collazo Oscar yan Collazo. Mabigat Pero kasi na kalaban. history din kasi Oo, kapag well, all Filipino eh. meron All ka ring Filipino, point dalawang kampiyon Oo. sa isang division, tapos maglalaban sa undisputed world title fight. Now, sa isang interview mo, Pedro, nabanggit mo, Champ, na nakakaramdam ka na ng homesick. Kasi nga 2 months ka na dyan, no? Pero paano mo ginagamit itong lungkot na ito para ma-motivate ka dito sa upcoming fight mo with Gustavo Perez? Yun nga po, minsan nakakaisip ako na malungkot na namimiss ko yung pamilya ko, pero mas inano ko po yung loob ko na nilalakasan ko yung loob ko na para sa kanila naman po ito yung ginagawa ko. Kahit malayo ako, para sa kanila naman po. Kaya okay lang po yun. At least, after ng the fight, di makauwi naman. Now, this is gonna be your 3rd title defense. Meron bang pressure, ikaw na nararamdaman, na kailangan mo uling depensahan itong titulo mo compared doon sa mga panahon na hinahabol mo pa lang na magkaroon ng isang IBF minimum weight title? Opo, mayroon naman kasi hindi naman basta-basta yung maging kalaban ko ngayon. Kaya talagang naghahanda po kami ng 100% na sa training para maganda po yung kondisyon ko sa laban. Pero dito sa, Champ, no? Pero dito sa next fight mo, itong title defense mo, medyo may panghihinayang ba? Kasi di ba dati parang nasa radar ka na ni Oscar Collazo para sa isang unification fight, tapos biglang meron kang laban. Kumbaga, nauna ka nga dyan di ba, sa Las Vegas? Parang nauna ka pa dyan sa Las Vegas dahil ngayon nga, no, na nag-aasam tayo ng laban kontra kay Oscar Collazo. Pero yun nga, hindi natuloy at may iba kang kalaban ngayon. May panghihinayang ba? Yun nga po. Opo, yun nga, yun pumunta na ako dito, kala ko yun ko na magkalaban si Oscar Collazo, kaya napaaga ko na pumunta dito para maka-preparation ako mas maganda. Pero wala namang problema na hindi naman natuloy yung laban namin. At least may laban ako na may darating akong lalaban. Oo. Partner ganyan ang tunay na champion. Oo. Hindi siya namimili ng kalaban as long as na meron siyang kalaban, okay siya. Pero ngayon, Pedro, Champ, madaming ulat, according to reports, na itong si Gustavo Perez, nahihirapan kayong kumuha ng kanyang mga videos. Kumbaga, ang hirap pa kumuha at pag-aralan yung kanyang estilo sa fighting dahil wala kayong makita masyado na clips coming from Gustavo. Ngayon, paano mo pinaghandaan ang laban mo knowing na wala kayong masyadong video clips sa mga previous fights niya? Yun nga po, yung team ko, si Coach Carl, wala siyang mahanap na video, isa lang yung
nakita niya na video sa YouTube na laban ni Tabo. Tapos yun, basta ang importante sa akin yung maganda yung condition ko po para pagdating sa laban ay talagang maganda po yung mapapakita po namin. Siya, ang padami nagsasabi, yung estilo ni Gustavo is fundamentally sound. Meaning to say, he's the type of boxer na hindi yung laging tumatakbo sa ring. Sa tingin mo, angkop ito sa estilo mo na very aggressive ka when it comes to your boxing style? Opo, papabor din po sa akin yung ganang style niya kasi medyo ano lang siya yung umaatras siya ako, yung pabor ko rin naman sa akin yung ganang ang style ng mga kalaban ko. Kaya, opo, yun, pabor po sa akin. Pabor. Alam naman natin ang mga Meksikano, mga Mexican boxers, talagang isa yan sa mga pinakamatitibay na boksingero sa yun nga pagdating sa sport na yan. At alam natin, Gustavo Perez, yun nga, no, iba yung estilo niya kontra dito kay Pedro Taduran. Aggressive Oo. si Pedro, but at the same time, si Gustavo, since wala masyadong clip, hindi nila talaga masabi mahirap kung ano. kilatisin. Oo. Pero kung sakali, no, paano mo tinitignan tong kalaban na to bilang mo? Kasi alam naman natin, kumbaga ito, importante ito, pero title defense lang ito. Kumbaga, after nito, may isa pang mas mabigat eh. 'Di ba? So, magdedepende yun kung ano yung kalalabasan ng laban, ng resulta ng laban nila Melvin Jerusalem at ni Oscar Collazo. Kumbaga, doon talaga tumatakbo yung circle nila eh. At this point, tingin ko kay Champ, ito nga gusto ko rin itanong since alam mo na may isa pa nga nakaabang sakaling manalo ka against kay Gustavo na mas malaking Laban. match. Oo. How do you remain focus na talagang pagtuunan muna ng pansin itong laban mo against Gustavo? Opo, sobrang po namin, pinaghahandaan po namin ang laban na ito kasi sobrang importante po na manalo ako kasi yun nga, para manalo ako, magawa namin yung unification belt kay Oscar Collazo or kay Chuck Melvin. Yun po, kaya sobrang po yung paghahanda namin maganda para manalo po ako para sa susunod. Yun, magawa na po namin yung plano namin na maging unification belt championship. Ito, partner, very curious ako kasi sa kanyang sparring session, isa sa kanyang mga nakalaban dito sa sparring session, isang Olympic medalist. Ito nga si Jonas Arigalos. Kamusta naman yung nagiging adjustment mo knowing na sa sparring session mo pa lang, elite fighter na yung nakakalaban mo? Po, yung ka-sparring ko na si, yung Taikyoban, magaling po siya, talagang takbo, suntok, takbo, kaya yun, okay naman po yun sa akin kasi yung kalaban ko may sing na, sila galaw, kaya pabor po yung sparring ko po. Actually, magandang bagay, magandang training din para sa mga professional boxers yung magkakaroon sila ng sparring sa mga Olympic style boxing. Exactly. Kasi ibang-iba yun amateur style. Pero hindi na Mas tinatawag strict yun. kasi ang Olympic. Yes, oo. Kumbaga, meron silang standard and guidelines na Oo, at saka 1-2, yun nga yung sabi niya, atras-sulong, 1-2 lang talaga. So, malaking bagay yun sa kanya. And yun nga, sa tingin ko, madadala niya ito sa susunod. Ito yung tanong ko, kaya Champ, nananockdown mo ba during the sparring session? Kamusta? How does your sparring session look like? Hindi naman. Maganda naman yung sparring namin. Kasi naman ako sa kanya. Pag nag-stop siya, yun. Nahuli ko naman po yung niya, yung galaw. Pero gaano ba kauhaw ang isang Pedro Taduran? Kasi gusto ko lang malaman din dahil in the history for the past few years talagang wala pang hindi pa tayo nagkakaroon ng undisputed world champion. Exactly. Maski even Manny Pacquiao, di ba? 8th division world champion, wala tayong masasabi doon, pero undisputed, wala pa tayong undisputed world champion, Filipino world champion na undisputed. So, dito ba, gaano ba kauhaw ang isang Pedro Taduran? Kasi natanong na namin si Melvin Jerusalem nung nakaraan. Pero ang isang Pedro Taduran, gaano ba kauhaw maging isang undisputed world champion?
Sobrang ano po ako sa laban na manalo. Sobrang uhaw po ako sa mga laban kasi yun nga po gusto ko maging undisputed champion. Kaya dito sa darating ng laban, kaya importante po talaga na manalo ako. Kaya pinaganan ko po sa ensayo na maganda yung condition ko para pagdating sa laban ay mais naman yung ipapakita ko. Ayun. Now, itong laban mo gaganapin sa United States at karamihan ng mga boxers gusto naman talaga nga dito yung venue ng match nila dahil napakalaki ng audience. Gaano kahalaga or how meaningful itong laban na ito para sa iyo na gaganapin nga ito sa Las Vegas? Masaya po ako kasi doon sa gaganapin na ng laban ko ay maraming Pilipino ako, kaibigan, at saka nandun na rin po si Armani Pacquiao, manonood din po, kaya sobrang excited din po ako na lumaban. Tapos yung mga kaibigan ko doon sa manonood din, kaya talaga pong excited po ako sa laban ng Manalo. Excited si Cham. Oo. So, Champ, ito, last message mo na lang, anong aabangan natin sa isang Pedro Taduran, itong mga susunod na fights at aabangan natin sa mga susunod pa nag-iugto ng karera mo? Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi niya ako pinapabayaan araw-araw sa pag-iensayo. Saka kay Sir Sean Gibbons, saka kay Ma'am Poco Elorde, and kay Coach Carl Peñalosa sa team ko, Team Elorde. Nagpapasalamat ako ng maraming. Saka sa pamilya ko po na walang sawang pag-support sa akin. At saka sa mga nagsusuporta sa akin, maraming salamat po. Alright. Alright. On that note, maraming salamat, Cham Pedro Taduran, live dyan sa Las Vegas, Thank you, Cham. Nevada. Good luck. And good luck sa iyong Sige training. po. Sige po, Sir Ma'am.